Yo, what's up? This is JDPEX. Welcome sa ating another video, and this time, i-share ko lang sa inyo yung mga ambient patches or presets ko dito sa aking Zoom MS50G. At yun, maraming din nagre-request sa akin na ano daw yung mga settings ko, yung mga presets ko when it comes to ambient tones or ambient patches dito sa ating Zoom MS50G. Madalas pinaparinig ko yun sa live, no? So, yun, i-share ko na rin sa inyo yung mga mostly mga ginagawa ko dito or mga ginagamit kong mga pang-ambient tones or presets or patches, kung ano may tawag nila. So, pwede nyo rin to gayahin or gawin sa inyong MS70 CDR, sa Zoom G5N, Zoom G3XN. Basta yung mga settings or yung mga effects na ipapakita ko sa inyo ay meron kayo. And anyways, as you can see, meron tayong black box dito kasi dalawa yung phone na ginagamit ko ngayon. Itong black box natin, pang record or pang direct sa ating sounds or sa gitara or effects. And then isang phone ko naman, syempre, pang video natin, which is ito ay nakatapat ngayon sa ating Zoom or sa mga effects natin. So yun, isi-share ko lang sa inyo yung mga patches ko dito when it comes to ambience. And then yun, disclaimer lamang guys na itong camera na gamit ko ngayon ay hindi siya naka-direct, so may maririnig kayo mga unwanted noise dito. And then yung mga background noise, no, syempre hindi tayo naka-direct. And I'm using the USB interface, this one, sa ating black box. So, yun, disregard nyo na lang or ignore nyo na lang yung mga unwanted noise na maririnig nyo and focus lang kayo sa patches or presets na maririnig nyo mamaya. Ayan, so, take note lang guys na itong mga ambient patches or presets na ginawa ko dito sa Zoom MS50G ay inspired by Jumbo Manlag. So, kung kilala nyo si Jumbo Manlag or familiar kayo sa mga ambient tones niya, sa mga pinagagawa niya sa mga effects niya, yun. So, may idea kayo or makaka-relate kayo dito. But, yun nga, yung mga ipapakita kong settings, mga effects na inspired by Jumbo Manlag, it's either na ayaw nyo man siya gamitin or marinig, well, pwede na naman siyang alisin or palitan based on your preference, no? So, yun. Itong gagawin ko ay inspired by Jumbo Manlag. Okay, so yun, start na agad tayo dito sa ating first presets natin, which is I called it GD Paradise. Ang tawag dyan, kulang lang ng E kasi nga, yun, may na-limit na siya, no? So, ito yung sound ng ating GD Paradise. Ayan. So, ito yung sound niya. Magsasampa lang tayo. At ganun yung sound ng ating GD Paradise. So, kung mapapansin nyo, mas malakas yung attack ng delay natin. Kasi nga, yun, based on my preference, based on my tones na gusto ko, presets na gusto ko sa ambient na to, ay mas malakas yung delay natin. Pwede na naman siya bawasan or tanggalin. Pwede na siyang palitan based on your preference din, di ba? So, yun. Settings natin dito, the ZNR noise gate. And then, ito yung settings niya. Ayan, next tayo which is the acoustic. Ayan, and then ito rin yung settings niya. Ayan, gayahin nyo na lang or screenshot. Pwede nyo rin siya i-save. Ayan, ito yung pinaka mostly important dito, the particle reverb. Ito yung nagpapaganda sa atin. Ayan, screenshot nyo na rin siya or save nyo. And then ito yung settings natin, page 2. And then next, we have the chorus effects. Ayan, ito yung nagpapalasa sa ating clean tone. Ito yung settings. And then this is the second page. And then, lastly, we have the delay. Yung graphic muna pala. Yung graphic EQ. Ayan. So, yan. Ito yung settings natin. Ito, page 2. Page 3. And then, next, we have delay. Ayan. Ito yung last chain natin. Or last effects. We have yung time natin, 985. Feedback, 55. Mix, 76. And then, yung ito natin, 10. And then, naka-mono tayo. And then, level natin, 10. And then, syempre, naka-trails tayo. Lagi tayo nati-trails yan, guys. Ayan, so, next natin. So, next, presets or patches, I called it GD Dolores. Ayan, so, makikita nyo, ito yung pangalan ng ating second presets natin. I called it GD Dolores kasi itong ambient tones na to ay based or inspired by Dolores song sa kanta ng Even PH and of course yung part ni Jumbo Manlag. So parinig ko muna sa inyo yung sounds nito. Ayan.
yung sound ng ating GD Dolores and yung isa sa mga specialty ng GD Dolores which is yung random filter natin. Ayan, so ito yung nagpapalasa sa kanya. Kung alam niyo yung kantang Dolores yung sa burst part nun, parang may nagkakaroon ng alien sound dun sa part ni Jumbo Manlag while or during the burst part ng Dolores. So, ito muna yung part niya. And then, let's engage this. Diba? So, yun yung sound niya. Nagkakaroon siya ng random filter or yung parang slightly alien sound. So, hindi ko siya magawa na exactly parang mas malakas yung pagka-filter niya. So, trinay ko na siya ng paiba-ibang arrangement. So, ganun talaga guys. So, hopefully, maayos ko to soon yung pagka-filter niya. But yun, ito yung sound ng ating overall ng GD Dolores. Diba? Parang dun sa even PH na Dolores yung burst part nun, diba? Yung parang may alien sound. Diba? So, ano yung settings ito? So, ito yung settings niya. So, first, yung first chain natin dito, we have the compressor, of course. Ayan. And then, ito yung level. Yung settings natin, page 1. And then, page 2. Ayan. And then, ito yung pinaka-specialty natin na flavor. We have the random filter. First page, second page, and then, third page. And then, ayun. Third chain tayo, which is graphic EQ ulit. Gumamit ako ng graphic EQ. And then yan, first page, second page, third page, and ito, fourth chain natin, which is the delay. Ayan, ito yung settings natin, time, first page natin, second page, third page. And then, ito, meron pa tayo nito, particle reverb ulit. We have, ito, first page natin, second page, and then, ito yung pinaka-last chain natin, which is the clone chorus. Ayan. Actually, maganda sana dito yung stereo chorus para talagang Jumbo Manlag. Kaso nga lang, kapag ginagamit ko yung stereo chorus, medyo hindi na siya bumabagay doon sa random filter natin kanina. So, yun, ito yung siguro alternative way ko, which is the clone chorus. Ayan. So, next patch tayo guys, which is ito, GD Fiberb. Ibig sabihin ito, GD Lo-Fi na may pagka-reverb siya. So, ganito yung sounds niya guys. Ayan, so paparinig ko sa inyo. So, i-adjust ko lang tong black box natin. Ayan. Parang siya may literal na pagka-lo-fi niya, diba? Pwede kayo mag-relax dyan or pag-tripan nyo, gawa kayo ng magandang chord progression. Isa. GD Lo-Fi Sound or GD Lo-Fi Reverb. So, ito yung settings na ito. Yung first chain natin, we have the Fender Combo. So, ito yung settings niya, yung gain, tube level, second page. Ayan. And then, last page natin. Ayan. So, gumamit ako ng 2x12 na Fender Combo din. Ayan. So, second page tayo, which is, we have chorus. Ito yung settings niya. Ayan. And then, second page, we have this one. Ayan. Then, we have delays also. Ito yung settings, second page, and then third page, and then, I think last na yata to. Yes, last chain na natin or last effects. We have the HD reverb. Ayan, ito yung first page, second page, third page. Ayan, so ito yung tatawag natin na GD Lo-Fi Reverb. Diba? So, ganun yung sound niya kanina. Maririnig niyo yan. And then next time, GD Morgan, kasi nga, yun, explain ko sa inyo mamaya. So, paparinig ko muna sa inyo yung GD Morgan natin. Ayan, ito yung GD Morgan natin. So, lakasan ko na ng konti. Dito ako mag-volume. Ayan, para marinig yun na maayos. Ganyan yung sound ng ating GD Morgan. Yan yung sound ng ating GD Morgan. So, bakit siya GD Morgan? Kasi may ginamit ako dito na Z organ, I think. Di ko alam kung nandito siya. So, check na lang natin. So, first chain natin dito sa ating GD Morgan,
which is this one, the pitch delay. Ito yung nagpapatalas, nagpapa-high pitch doon sa parang pagka-trail sa dulo, no? Sa pagka-decay niya sa reverb natin. And then, yun. So, ito yung first chain natin. We have the pitch delay. Ito yung settings. We have time. Ganyan. First page natin. Second page. Third page. And then, next tayo. Ay, hindi pala. Pasensya na. Ito pala yung ano natin. Last chain pala ito. Last chain. So, yun. Dako tayo dito sa first chain natin. So, una muna, which is the line selector. Ayan. Para kapag tatapakan nyo yan, mag-off yung mga susunod na effects sa kanya, no? So, yan, meron tayong line selector, and then yung pagka-slow attack, ito yung second chain to guys, second chain, the slow attack, delay. Ayan. Tapos ito, first page, second page, third page, and then, third chain natin, which is the space hole. Ayan. And then, we have this one, the decay natin. Ayan. So, second page, third page, and then I think this is the last one. I think pinalitan ko ata yung Z organ ng ng pitch delay. So kaya siya tinawag ng GD Morgan kasi yung organ na sound doon sa Z organ. So yun, pero pinalitan ko siya kanina lang kasi mas trip ko gamitin yung pitch delay. Pero pwede nyo naman gamitin yung Z organ kung matipuhan nyo. Yan. So ito yung last thing natin was the pitch delay. Ayan yung settings, pakita ko ulit. Ayan, second page, and then third page. Ayan, ang tinatawag natin tong GD Morgan. So, doon nag-base yun, no? So, next tayo, we have the GD Galaxy. Pinaka most favorite ko to, guys. Ito yung ito yung isa sa mga pinaka-favorite na ginawa ko kasi talagang biyaheng Galaxy to, guys. As in. So, mabawas na ng volume dito. Ayan. So, biyaheng Galaxy to, guys. So, check this out. Yung sound ng ating GD Galaxy. Diba? Lakasan ko ng konti dito sa ating black box. Ayan, konti lang. Diba? It's like a Galaxy, guys. Papuntang biyaheng Galaxy yan. Lakasan natin ng konti. Ulit. Diba? Pwede kayo mag-relapse dyan or ano man ang gusto mong gawin na magandang chord progression. Diba? Napakaganda ng Galaxy niyan, guys. Pwede rin siyang mag-sounds like a horror sa mga horror sound effects, something like this. So, I think kailangan ko magbawas ng volume. Ayan, so ganito siya. Diba? I think nagbabasag na siya. So, try na lang natin na bawasan. Kasi nagbabasag siya eh. Ayan, try gasa makuha natin yung volume natin. Ayan. Pwede siyang pang horror, 'di ba? So dagdagan natin ng konti. Ayan. Nagbabasag ulit yung sounds natin. 'Di ba? Biyaheng Galaxy yan, guys. Dito kasi ako nagba-volume, guys, eh. Naka-monitor dito sa laptop ko yung sound wave o yung frequency para makontrol ko, makita ko yung frequency ng yung sounds ko, no. So yun, anyways, ito yung settings natin for the GD Galaxy. So try natin punta sa first chain. Ayan. So first chain ulit, we have the line selector, and then next page, ito pala. Ayan. So ito yung second chain natin, which is the Z organ. Ito na yan, pinagpalitan ko yun, no? Pinagpalitan ko lang sila yung yung GD Morgan natin, nandito siya ngayon, yung Z organ natin. So, pinagpalitan ko lang sila. So, ito yung settings natin sa Z organ, which is the first page, second page, ayan, and then next chain tayo, the third chain, we have the Warp Pacer. Ito rin yung ginagamit ko sa Agent Orange by Slapshot, yung intro ng Agent Orange. Ito din yung ginagawa ko. Pwede na rin panoorin yung video ko about the settings ko. So, yan, panoorin yan. But anyways, ito rin yung ginagamit ko for the Agent Orange intro. Yun, kuhang-kuha niya yung pagka-intro ng Agent Orange. Itong Warp Pacer na ito. So, yun, settings natin dito, we have this one, yung speed niya 1, resonance 7, level 100, and then yung direction niya, naka-go siya. Ayan, so next tayo, fourth chain, we have also the particle reverb.
Ayan. So, we have yung dwell natin or yung swell or yung, I think, decay, other term yata to ng decay. I'm not sure. Pero, ganun yung ano pagka-ramdam ko dito, pag naririnig ko siya. Ayan. So, we have the first page and then second page. But anyway guys, naka-trails. Lagyan siya ng trails kasi lagi ko nakakalimutan mag-on palagi ng trails every time nagagamit ako ng reverb or delay. So, always on yan palagi. Ayan. So, yun yung settings natin. And then, yun, ito na yung last chain natin. We have the particle reverb, we have the warp pacer, we have Z organ, and then yung line selector natin. So, yun. Next tayo, I think, ito yung second to the last. We have the GDVS hack. So, bakit GDVS hack? Kasi nga, tawag dito sa VS natin, ibig sabihin niya, volume swell. Okay? So, hack yan guys. Ayun, so hindi nyo makikita dito sa video natin na hindi ako gumagamit ng volume expression pedal or hindi ko ginagamit yung volume knob sa aking gitara. So, lahat ng tone knob ko, volume knob ko, nakasagad na yan. Totally 100% sagad na yan, no? So, ganito yung sounds ng ating GDVS hack. So, para tong hack na para nagba-volume swell kayo. So, ganito yung sound ng ating GDVS hack. Ayan. Nagkakaroon ng fade in, di ba? Lakasan natin dito konti kay black box kasi mahina yung frequency. Yung sound wave niya. Ulitin natin. Diba? Hindi ako nag-volume swell yan guys Wala akong ginagamit na expression pedal for volume and then yung volume knob natin nakasagad. Ayan. Para siyang Pardon Me, di ba? Kay by Incubus. Di ba? Diba? Para siyang Pardon Me. Diba? Actually, meron akong Pardon Me dito. Siyempre, galing din kay Jumbo Manlag. So, parinig ko lang yung Pardon Me natin. So, short commercial lang tayo. So, ito yung sound ng ating Pardon Me. Ayan, yun yung sound ng ating Pardon Me. So, balik tayo dito sa ating GDVS hack natin. So, kung mapapansin nyo, para siyang may volume swell, di ba? Parang volume swell ka, pero hindi mo na kailangan gumamit ng volume expression pedal or hindi mo na kailangan gawin yung volume knob. Ayan. So, dahil yun, dito sa ating settings. So, i-explain ko yun. So, ano yung settings natin dito? Siyempre, first of all, punta tayo sa first chain. Yung slow attack natin. Ito yung parang nagpapa-volume swell sa atin. Kahit hindi mo na kailangan gumamit ng volume pedal or yung hindi mo na kailangan gawin yung volume knob mo sa gitara mo. So, ito yung settings ko dito. Ito yung nagpapa-volume swell, guys. Ayan, we have the 42, yung time natin curve 6 and then 100% level. And then, second chain, we have pacer. Kasi, kapag wala tong pacer, guys, parang dry na dry siya. Ayan. So, ganito yung sound niya. Diba? Dry na dry siya. So, lakasan ko ng konti. Ayan. Dry na dry siya. So, nilagyan ko siya ng pacer para maging Incubus Pardon Me. Diba? Parang ganun siya yung sound niya. So, ganito yung sound niya kapag may pacer na. Ayan. Diba? Mas nagkakaroon siya ng flavor or nagpapa-spicy ng ating GDVS natin. Dahil dun sa pacer, parang Pardon Me. Diba? Ayan, so third chain tayo, we have multi-tap delay. Ganito naman yung settings natin sa multi-tap delay. We have the time, ganito. And then, sa second page natin, meron tayong ganyan. Naka-always on yung trails natin. And then, last chain, I think last chain na ata to. Yeah, we have the dual digital delay. So, gumamit ako ng stock delay dito. Ayan, so ganito yung settings, first page, second page, third page, and then yun na yung mga effects na, or settings na ginamit natin dito sa ating GDVS hack. And I think ito na yung pinaka-last na natin, last presets or patches natin, which is the GDVS version 2. So, katuloy lang ito, or kasunod lang ito ng VS hack natin kanina, pero mas I think pinatagal pa ata yung pagka-slow attack nito. So, tinawag ko itong GDVS2 or GD Volume Swell version 2. So, ganito naman yung sounds ng ating GDVS version 2. So,
wala akong ginagamit na volume pedal, and of course yung knobs ko naka fully sagad siya, no? Hindi siya naka zero, hindi ako gumagawa ng volume swell natin sa gitara. So ganito yung sound niya. Diba? Mas malasa naman ito compared dun sa kanina. Diba? Pwede nito gamitin sa mga churches, sa mga pang-worship. Diba? I think mas babagal yata yung attack ko dito. Check natin mamaya yung settings natin sa version 2 natin. Diba? Ayan, ganyan ang sound ng ating itong ano natin, GDVS version 2. So ganyan yung sound niya. And then ito naman yung settings natin. So we have, balik tayo sa first chain. Ayan. Ito slow attack, kanina slow attack lang, pero ito naman ginawa ko slow attack delay. Ayan, may delay na siya na hinalo, no? So ito yung time natin, first page, second page, and of course third page, and then yung next natin na ginamit dito sa second chain, we have slow na naman, no? I think filter, slow filter, kasi nga yun, para ka nagba-volume swell dito kahit na hindi mo na kailangan gumamit ng volume pedal, or it's either kung wala ka man volume pedal, 'di ba? Or hindi ka sanay mag volume swell sa gitara mo, ito, pwede mo tong gamitin, 'di ba? Para hindi mo na kailangan volume swell, di ka na mahirapan. So ito yung settings natin. First page, second page, and then next chain tayo, we have the space hole. Ito naman yung settings natin for this. Ayan, naka negative 80, and then second page, and then third page. Ayan, then our fourth chain, I think ito natin yung last chain natin. Ito, multi-tap delay. 1476 yung time natin, pattern 8. Yung mix natin 84. And then yung tone natin 6. And then 100% level. And then naka-on ulit yung trails natin. So, ito lang yung may share ko sa inyo na pwede nyo magamit sa siguro sa mga church nyo or sa worship. Depende kung saan nyo siya gagamitin. And I hope na makatulong itong share natin na pang-ambient tones, no? So, ulitin ko, itong patches or preset na to ay inspired by Jumbo Manlag. So, kung may ayaw kayong magamit dito, pwede na siyang tanggalin, pwede na siyang palitan based on your preference or wants, diba? Or depende sa style nyo. Pwede na siyang palitan, no? Kahit ano dyan, kung anong gusto nyo. But ito, inspired to kay Jumbo Manlag itong ginawa natin. And of course, bonus na rin ito, guys. So, ito yung ano natin, magbibigay ako ng 80s, pagka-80s na GD clean natin. So, ganito yung sound niya. Ayan. So, bukasan natin yung volume. Ayan. Ayan. So, ginawa ko dito sa GD clean natin ay para siyang 80s clean na parang vintage, something like that. So, ganito yung sound niya. Ayan. Inspired na naman to kay Jumbo Manlag kasi nga mahilig ako mag-Jumbo Manlag talaga, if you know me well, no? So, ito yung sound natin. Actually, dalawang chorus na ginagawa ko dito. Pinagpapalitan ko sila. So, ito yung una nating chorus. Ayan. So, we have the parang literal na chorus. Chorus lang. No? Ayan. And then, I think, doon sa kantang Hiraya ng Even PH, I think ang ginamit yata ni Jumbo Manlag doon, which is the stereo chorus. I think, I'm not sure, pero malapit yung sound natin kapag gumamit tayo ng stereo chorus. Ayan, so ito yung stereo chorus natin. So, parinig ko sa inyo, doon sa kantang Hiraya ng Even PH. And of course, Party Jumbo Manlag. So, pinagpapalitan ko yun. It's either if I want to use the stereo chorus or yung chorus natin kanina. So, ano yung settings natin dito? Ito guys, bonus na to I-share ko na sa inyo yung bonus natin dito. So, ito yung ginagamit ko for clean tone, no? So, para siyang 80s or vintage clean, no? So, ito yung settings natin. We have the ZNR or yung noise gate. Ayan, then next chain natin with the acoustic. Ayan, lagi ako gagamit ng acoustic simulator
every time na magki-clean tone ako. And then, ito, modulation natin, the chorus. Ito yung settings, second page. And then, the graphic EQ again, or yung equalizer natin, we have this one, first page, second page, and then third page. And then, fifth chain natin, HD Hall, para may pampalas ulit tayo sa clean tone natin. We have this one, first page, second page, and then lastly, we have the stereo chorus. So, ito, pag pipilian nyo siya, optional ito, pagdating sa chorus, it's either yung first chorus natin or yung stereo chorus. So, depende na sa inyo kung ano mas gusto nyo dyan, ano mas bet nyo, ano mas trip nyo sa kanila. Pero kung ako yung pagpipilian nyo, I bet to use the stereo chorus para talagang jumbo manlag, no? So, ayun lang guys, ito lang yung mga settings natin when it comes to ambient tones, no? Pagdating sa inspired jumbo manlag or yung mga ginagamit ko sa Zoom MS50G. So, ulitin ko, pwede nyo to gayahin or pwede siyang gayahin, gamitin sa inyong Zoom MS70 CDR, Zoom G5N, Zoom G3XN, or anumang Zoom yan. Basta yung mga settings, yung mga effects na ginamit natin dito ay meron kayo, okay? So, yun lang, dito ko natatapusin itong video natin. So, meron tayong GD Paradise, GD Dolores, ayan, and then we have the GD Lo-Fi Reverb, GD Morgan, and then GD Galaxy, GD Volume Swell Hack, and then yung GD Volume Swell version 2. Ayan yung pinaka main presets na ginagawa ko talaga or ginagamit ko when it comes to ambient tones and inspired by Jumbo Manlag, diba? So yun, pwede na siyang gamitin ulitin ko sa mga churches, worship, or anything kung saan nyo siya gusto gamitin. And hopefully nakatulong tong video natin sa mga nahihirapan or hindi alam yung mga settings or yung gagawin nila para maka-achieve ng mga ambient tones sa kanilang mga zoom effects, no? So, hopefully makatulong itong video na ito para sa inyo, no? So, ulitin ko, this is JD Pex and keep rock on, let's go!